for me. Kasi honestly, lahat ng teams, ganun yung way para i-address yung AP Brent. Tanggalin nila yung Uranus Flex kasi ginagamit ko parehas sa James Pax at partner ni Lord JM. And it's also one of the successful flexes na nakita din natin sa regular season. So it's just weird to me na for AP Brent, masyado silang focused sa kung ano man yung dala ng Aurora. And instead, nakakalimutan nila na, okay, ano ba yung baon natin? Ano ba yung pwede nating ibanat laban dito kay Master the Basics? Siguro medyo confused din sila, no? Kasi last week, naging successful sila sa Assassin Junglers. So yun yung tinatry nila for James Pax. Okay, same ban nga. Ang gagawin dito ng AP Brent, tinanggal itong Lapu-Lapu. Which by the way, 100% pa ata ang win rate dito ni Edward kapag ginagamit itong Lapu-Lapu. No? Nakaisang talo na si Edward. May isa pa lang. Isa pa lang. That was against Team Falcons. Grabe. Yeah. So, ayun, same bans pa rin para dito sa Aurora. Baka first pick, Kalea ata rito. Para sa akin, hindi mali yung Kalea. Parang okay lang yung Kalea. Yeah. Okay lang yung Kalea kasi alam mong palabas yung YSS. Just be prepared of the YSS. Kumbaga, wag ka rin na... Kasi yung ginawa ng EP Brent kanina, so sobrang excited nila na manlaban. Nilabanan nila yung 4 na members ng Aurora na galing pa sa mid si Yue, tapos anlalim pa nung Joy. So now for Aurora, you do the same thing. You pick up the YSS, you pick up the Hareth. For AP Brent, kahit nga actually yung Joy tsaka Beatrix, I don't think it's wrong. Basta wag lang yung ikot kanina. And yung nangyaring first blood kay James Banks. Exactly. Sobrang delikado nun. I think talagang na tempo breaker ang AP Brent doon. We'll see kung magbabago nga ba ang patterns ng AP Brent going into blue 2 and 3. Maybe Farsa Hayabusa is a good option here for AP Brent. Joy provides the YSS counter, but so does the Hayabusa. Basically, kapag tinamaan mo ng shadow si YSS, kahit mag-traceless yan, kahit makasampung traceless yan, nakadikit yung shadow sa'yo. So aabutan ka nung shadow kill if they just want a YSS answer. Oo nga eh. I think isa-isa rin yun eh. And hindi lang naman YSS ang kanilang nakaka-counter dyan. Maski yung itong Hareth. Hareth, yes. Di ba? Pwede mong counter rin. And then you can pick up the Farsa here for Aqua para hindi ka maubusan ng hero, and it forces Aurora to choose. But instead of that, they go for the Beatrix. Talagang goat lane battle yung hinahabol dito ni Shizu. Which is weird kasi Moskov is open. Yep. Maganda rin naman ang numbers ni Shizu on the Moskov. Nakapanalo na siya. I mean, more losses, but still, pag pinanood mo yung laro niya, maganda rin naman. Red 3 here, the final pick for Aurora in the first phase. Alam mo, dito lumalabas din yung identity ng isang Aqua. Kung si Demon kahit ay selfish, sobrang selfless ni Dad, ni Aqua. Parang sinasabi niya, hindi, kayo muna. Kayo muna, baka mas importante yung pick nyo eh. May iwan sa akin, pero yun, kinuha kagad ng Aurora yung Selena. Grabe vision na ito Yeah, ang mangyayari dito, tatanggalin, hindi nga nila kailangan tanggalin yung hindi nila kailangan tanggalin yung Farsa. Ito meron tayong draft probability. Pang-4 na recommendation yung Selena. I'm curious kung ano yung may naiiwan for AP Brent, knowing na baka ubusin lang ng Aurora dito yung mages ni Aqua. Wow. Ngayon, ito na, sinisimulan na ang pagtanggal ng mga magiging potential hero dito ni Aqua. Inuna na ang Kagura. Ngayon, pwede uling mag-alis ng XP lane kung gugustuhin dito ng AP Brent. Pero kasi based doon sa naging diskarte ni Master the Basics, parang wala silang pakialam kahit ubusan eh, no? Kahit feeling ko roam na lang. Roam na lang? Atakin nyo lang yung roam. Kung meron kayo dapat hindi directly atakin sa Aurora, I think one is Yue, napanggit natin kanina, and then the other might be Edward. Yeah. Kasi kahit anong gawin mo kay Edward, napakalinis ang laro ni Edward eh. Gatot, Glue, those two. Yep. They're very good against the Hayabusa. Lalo yung Glue. Pwede niyang saluhin lahat. This Grok is okay. Considering na nalaro na ni Light yung Grok before, but to me it's just weird. Yung Grok gameplay talaga. Parang ang ginagawa ni Grok is yung pangmamama sa early game, but you don't really mind that if you're the Hayabusa. I think ano rin to eh, Iwas bugbog din sa early game. Kasi parang yun yung naging mali nila ng game 1 na sobrang talo sila sa mid lane matchup. So tinatanggal nila yung mga heroes na pag nabigyan tayo early, hindi natin kaya. So Grok level 2 is very dangerous. Kaso mas malaki concern dito yung mga revitalized holders honestly. O Gatot nga. I think Gatot second. So saan mo nalang problemahin yung blue? Kaso, ang nangyari is naiwan yung Gatot Hylos. Honestly, yung Gatot Hylos pwede rin talaga if they don't want to go with the glue route kasi baka mag-CC yung AP Brent. Unless kunin ng Aurora dito yung CC Red 4. Oo, ganda na nabanggit mo. Kasi yung dalawang hero na yun, yung Gatot at saka yung Hylos, tinutulungan kasi yung Selena makapag-fast clear sa early and
nasabi natin to kanina na pag-usapan natin na hirap yung Selena mag-clear kapag may kaharap siyang nambubuli din. Yep. Diba? So kapag may kasama kang Hylos, pag may kasama kang Bodyguard, mas mabilis para sa inyo. Okay, so expect natin either Gatot or Hylos itong huling ban ng AP Bren. Pero parang lose-lose eh. May isang lulusot, red 4 pick agad yung Aurora eh. Yeah, either way, kawawa dito yung Beatrix. Hater ng hater ng Hylos at Glue. Sorry, Hylos, Glue, and Gatot. Wow! Therese Laban. Interesting. If Aurora goes for Hylos or Gatot here, ma-open dito yung matchup for Edward last pick. And he's gonna have a better time compared to Lord Jem. I don't like this Therese Laban, honestly. Sobrang specific There goes niya. si Gatot. Hindi ka kailangan ibahin ng Aurora. Oh my goodness. AP Bren just confirmed what we already know. Na yung picks ng Aurora 4 and 5, hindi sila mahihirapan. Yeah. Ano kaya sagot ni Aqua dito? Kung gusto niyang kopyahin yung pana, pwede siya mag-Valentina. Huh. Mage. I don't like any mage here, honestly. Veil? Random Veil? Kung gusto mo ng flare, wala rin kasing Kagura. Maybe Kadita. Kaso mag-purify lang din yung Harit. Ang hirap hulihin ng course ng Aurora. Tsaka naglalaro sa mga bushes yung Kadita eh. So, pwedeng mas patagalan siya ng mga traps. Dito ni Yue. Ngayon, balik uli sila. Doon sa Lunox and this Ruby. Wow! So kaya nila tinanggal yung Teresla just for that purpose. Kasi nahirapan sa lane si Lord JM. Pero ang daming options sa Edward. Pwede ka mag-Arlot, pwede ka mag-Edith, pwede ka May CC pa nga eh. CC. Well, yung CC at least may Ruby, yung IP Bren. Honestly, any XP, I don't even mind if a random Yuzong pops out here for Aurora. Para huntingin yung Bea. Oo, Yeah. pang-abot dun sa Bea. Ang hirap din ng magiging kalagayan dito ni Lord Jaime, if ever. At ng mga backline heroes na meron dito ang AP Bren. Ano kaya ito? Honestly, wag lang Masha. Hindi naman siguro magmamasya yan. Ayan ang CC. Ito na ang killing blow ng Aurora. Gusto na lang mag-sweep tonight. Ito na lang Since very similar ang draft ng Game 1 and Game 2, ang ina-expect na natin na magbabago, at least for AP Bren, is execution nila. Yes. Execution and also yung matchup nung Hayabusa. Now he doesn't have to worry about like jumping in. Kasi mas sneaky yung kanyang shadow this time around. Kasi yung Joy kanina, literal harap-harapan na parang may crowd control niyo ako. Tapos ang problema mo, may katot-katsa sa unahan. So this is a much easier draft to pull off for AP Bren. But again, they have to watch out for the Aurora rotations. Yung Gold Lane rotation ni Demon Kite, they have to know yung pathing ni Smiling Demon. Yeah, ang ganda ng naging nakikita natin na potensyal ng lineup dito ng Aurora. Pero ang katalungan dito ay may execute ba ng maayos itong halos same composition ng AP Bren? AP Bren, lumalaban para paabutin ng Game 3. Itong series ito, laban sa Aurora. Welcome to Game number 2, match point para sa Northern Lights. Magiging, sabihin na natin na mas mapapabilis yung mga ganitong classic flow para dito kay Demon Kite. Dahil nga sa tulong ng isang Selena, yun nga ang gagawin dito ng Aurora. Maagang salubungan kagad ang i-expect natin, lalo sa Post 4 and Post 5 natin. Yeah. Time around though, sila yung nauna nag-player. And walang pang-punish dito si Yue kasi hindi niya hawak yung kanyang Kimi. And they're gonna be slow in terms of rotating to other lanes. Tumuwi agad si DK. Tinan mo, kinuha niya agad yung small camp. Mapipili na sumagot dito si James Banks. Kasi nakita nila umakyat yung yung Lunox. Oo, alam nila kung saan pa-flow, pero si Aqua, okay, may salubungan, Shadow. Pero atras mo din si James Banks. Sumama na rin kagad dito si Shizu para tulungan yung kanyang mga kakampi. Pero wala pa rin magkakapatayan dito Yeah, magandang read mula sa dalawang side. Demon Kite with a vertical jungle. And then also yung AP Bren, even though umakyat, si Aqua nakaharang pa rin naman sa river yung ibang members ng AP Bren. Oh, Edward, Lord JM. Okay, atras muna si Lord JM, Regen agad. Pero hindi pa naman tayo mag-expect ng explosive na bakbakan. Sa unang pagong siguro magkakasalubungan yung dalawang yan. Level 4 ni Lord JM ay mas lamang. Siyempre kasi may displacement na yun Si Edward mananalo lang dito sa bigayan in the lane. So far at least, we can see a change in AP Bren's playstyle. Mas proactive na sila sa mid-duo. Yeah. Kailangan kasi
again, you have to stop this rotation coming out from Yue, Light, and Demon Kite, yung trio mid ng Aurora. And it gives you a lot of things, especially in the first turtle, kasi at least even yung playing field. In fact, you might even say na lamang ang AP Bren kasi meron silang Hayabusa na pwede mag-sneaky lang, na pwedeng mag-shadow sa turtle at retrain lang yung objective dito for Aurora. Si Xnova ay na-spotan din dito ni Edward. Nagamit na rin Vision. yung Mountain Shocker. Tumama yung Abyssal Arrow para dito kay Yue. Pero sa likuran, si Lord JM Flicker ay nagamit niya ngayong binitawan dito ni Demon Kite itong pagong at inuna na kagad ito si Lord JM. Ngayon lalaban pa ang buong mula ng AP Friend. At first mula kay Aqua pero tinamaan siya ng Abyssal Arrow. Double kill para kay Yue. Pero sa kabilang panig naman nakuha ng AP Brain yung pagod. Tinamaan din! Itong si Xnova, mabubuhay pa siya. Hindi! Nakatakto na kagad itong si Yue. Gutom pa si Yue. Kulang yung Savage. Ito yung sinasabi ko kanina. You cannot address Yue directly in just the draft. Kailangan in-game, men. Ang problema, yung AP friend, nakatingin sila sa ibang bagay, pero rinse and repeat lang. Yung ginawa ng Aurora, hindi man nakuha ni Demon Kite yung pagong, pero sunod sa plano. Yung kanilang laro, binitawan yung pagong, na force AP friend na lapitan si Demon Kite, and yung mga pana kay Yue. Yun yung nagbigay ng diferensya para sa Aurora. 2 minutes pa lang, meron ng post-objective turn. And na-online agad yun ng Aurora. Nakita agad nila yung window. 1K yan lamang ng Aurora given the 3 kills na nakuha nila. Kapalit yung pagong. Lahat yun na kay Yue. So, talk about an early snowball. Ang hirap nito para sa isang Selena. Alam natin gaano kataas yung early game damage ng Selena. No? Yung mga only dash niya mula dun sa garot. And lalo na, maaga makaka-item ito. So, mas mahihirapan yung mga sides na maaaring dalawan dito ni Yue. Yeah. Tsaka I can confirm, malungkot ang buhay ng mga Kalaya kapag may Selena kang kalaban. Kasi as much as gusto mong humarap ng pick-off, you have to deal with the traps first. And ang daming vision na napoprovide dito ni Yue. Dagdag mo pa dyan yung Mountain Shocker. Yung mga objective fights, it's gonna be awkward for AP Brent. Para binigyan din ng mabilisan dito ng ni Demon God at si Edward. Walang iba kundi si Lord JM second death na dito ng kanilang XP lane. And nandun na naman yung mga Abyssal Arrow. Yeah. Ginagamit lang pang vision. Napakalabo niyan. Ang hirap nito, ha? Light setting up. Naghahanap ng taunt. At ito na! Haro! Kung dalawang tinamaan at tumama din yung Abyssal Arrow at namatay na kagalito si Shizu. Kailangan mag-atrasan na makamiyamero dito ng AB Bren. Even committing yung ultimate dito ni Aqua para lang magkaroon ng additional na dash. Okay, let me correct myself. This is much worse for AP Bren. Even though mas maganda yung buhay ni James Fox ngayon, these skills na na-accumulate ni Demon Kite at pati na rin ni Yue is gonna allow the snowball even more for Aurora. Yung 1 minuto, mahila dito. Ito nga nagamit din yung Vengeance, kaya lang 4 na miyembro yan ng AB Bren, nakakuha din ng kill, pero pagong naman ang babawiin dito ng Aurora. Hindi lang pagong, pati yung plaka sa baba dito sa Torre. Domeng kahit sobrang ganda ng farm niya. Ito yung sinasabi natin na kahit sabihin mo yung first minute ng mid-go na mas maganda, sure nakakuha sila ng isang pagong. Yung trading ng Aurora sobrang high level, sobrang... Paano makabawi pa dito AP Bren? Kailangan matas muna dito ng Xnova. Actually, nakapag-commit ng mga ultimates dito ang Aurora. Pero sabi nila, sige, may Abyssal Arrow pa naman. Sila hindi nag-aabang. Nandun yung unbreakable! Dalawang tinamaan! Nabangka ng Bankero, Demon Kite at Domeng Kite. Tag-isang kuha para sa kill. Iba talaga. Iba talaga magplano si Lightman. All according to Keikaku. Hindi nalaman ng AP Bren. Nakasilip siya doon. Yue! Another arrow! Hindi ko na alam kung saan nanggagaling yung mga araw dito ni Yue. James Banks nung Game 1 nahuli ng taunt ni Light. Dito nangyari ulit. Nangyari lang na delay 5 minutes pero ganun pa rin. Paulit-ulit na gagawin ito ng Aurora at kailangan humanap na solusyon ng AP Bren. Yeah, mabigat to. Kasi honestly, medyo reduced to nothing na yung Kalaya. Kasi lahat ng bush na tatapakan niya, for sure, kailangan niya iwasan yung mga traps. Kailangan pa niyang iwasan yung arrow. Sobrang ang labo ng makahanap ng play dito ng AP Brent sa middle lane. Kasi kontrolado ni Yue yan. Papapanain niya lang yung side bush, lalagyan niya ng traps. And ang ginagawa nila is hindi sila basta-basta nagpapakita yan. Kita na nila, alam nila nandyan si Xnova. Oo, ginagamit lang yung mga Abyssal Arrows, no, pang-vision. Eh, ang hirap nito, lalo na sa katauhan ni James Banks. Kasi alam naman natin yung composition ng hero niya, yung Hayabusa. Dapat maka-early game yan para mag-domina di ba? Yeah. And si Demon Kite ay nagiging selfish lamang. Tamang kuha ng farm sa kabilang side ng mapa. Semi walang pake actually ang Aurora if manalo or matalo sila dito sa turtle tick na to. Okay, so ngayon available na rin yung War Axe para dito kay Demon Kite.
And si Xnova, ito na naman, naglilinis na lang siya ng mga bush, chine-check niya lang kung may mga traps ba na inilalagay si Uwe doon eh. Oh. Pero yun yung problema eh. Kung naglilinis ka na lang ng traps, tapos nakaslow ka, bigla kang ginaw ng Aurora. Binigyan. Oo, nabigyan ka. Talo na kayo doon eh. Oh! Ayan na, wait lang, tumama yung breakable. Habang kalahati kagad yung look at that! Grabe naman, pokes lang. Mula kay Doming, Kite at kay Edward, ay nakalahati na kagad si Xnova. Nagamit na rin yung Mountain Shocker at wala nang contest na magagawa dito ang AP Bren. Sobrang layered, men. Nung objective takes ng Aurora, it started with a long walk mula kay Demon Kite. Very classic move sa mga junglers na nagsisimula sa opposite side lane. Tapos yung control doon sa mid bush, yung pana, yung unbreakable. Unfortunately, Xnova, nakaisa ng content si Light. He had to back off with the title strike. Nung lumabas si Xnova, quick Mountain Shocker mula kay Demon Kite para siguradong walang nanakaw nung pagong kasi may Hayabusa pa eh. Xnova! Wait lang, may bibigyan sila dito. Nagamit din yung ultimate. Habang yung ultimate din, actually dito ni Lord JM nagamit. At namaalam muli itong si Xnova. Ngayon si Doming Kite, lalaban pa sila. Kung sila ay nagamit din. Namin si Demon Kite sa may kanan. Naghahanap sila ng magiging target. Mountain Shocker ay nabitawan. Kasabay ng Abyssal Arrow. Pero sabi ni Doming, mamaya na kayo manggulo. Ang Kasi Tori na linis. naman sa itaas ang kukunin. Setup lang. Lahat ng ginagawa ng Aurora, parating may kasunod. Parating may tinitignan na objective. And this was turned into a turret. Top lane. Tapos pati yung purple yata mananakaw. Yun na, dito mag-examine force ha. Aqua, baba na agad ang buhay. Pero si Lord JM ang magiging target. Lord JM! Connect na naman! Demon Kite, ladies and gentlemen. Nakakuha na naman ang kill. At si Yue ay tumulong para makuha ni Kite yun. Ang hirap na ng laro for AP Bren. Literally every move they make, may response yung Aurora. Even yung attempt nila sa middle lane, they had to commit everything. Yung flicker hook mula kay Lord JM, ultimate mula kay Shizu, even the flicker mula kay Xnova. Tapos ang sagot ng Aurora, conceal, push sa top lane. Diba? Anong sasagot mo doon? Wala Ibibigay eh. mo na lang eh. Kumbaga parang yung galaw mo, sasabi lang ng Aurora, so? Diba? Ang hirap sa sabihin, no? Pero para bang nangangapa sa dilim ang AP Bren. Pero wala, Nahuli si tumama Nova! naman na sila. Ano? At natunaw ng mabilis sa Xnova, mga kaibigan. At yung apat na tukaw dyan, wala ka nakonektahan. Pero kalahati kagad yung buhay ni Light. Nagamit yung revitals pero hindi siya maliligtas. Dalawang napatumba ng Aurora habang isa naman para sa AP Bren. Tumama na naman. May trap na apak-apak. Ow! Pero tumama na buhay ni Jizu. Abot na mo siya na sa araw. Iiwas din. Pero nakipagsabayan na si Edward. Shadow kill na solo niya. Pero sabi na, hati tayo, pre! At si James Bangs ay natunaw din. Pwede pa sila magbasag ng Tori sa gitna. Nagamit yung vengeance. Usually kapag vengeance, tatayo ka lang eh. Kaso naka-shadow kill. Ang malapit doon, during all that, na nagkaroon ng brother moment si Edward at si Doming Kite, nasa si Demon Kite, naglalord, magpa-farm ako, bahala kayo sa buhay nyo, mag-objective ako, ito ang buhay ng YSS. Kasi, guess what? Walang Mountain Shocker. Oh, so hindi ka team player. Oo. Selfish Well, siya. naging team player siya kasi objective yun. Ito, nagamit niya yung Mountain Shocker. Medyo uncalled for yung talon ng AOG. They got settled with the Lord JM kill. But this set up the potential kill against Shizu and pati na rin kay James Max. Look at Demon Kite! Ayan, wala. Wala siyang pake. Tapos na eh. So, ang naging brother man dito, si Edward at si Doming Kite. Tama. Lahat sila, men. Sila na lang. Lahat sila. Parang may bagong kapatiran na. Ang Aurora, may Light Yue na rin kanina. Narinig natin sa ping test. And it speaks of the gameplay dito ng Aurora. Parang tiwala sila sa isa't isa na ito yung trabaho mo, ito yung trabaho ko. Sobrang linis ng macro na pinapamalas dito ng Aurora. Ngayon, Light. Alam mo, pag nakikita mo yung gatot kacha na kaganyan, yung umiilaw, parang ayaw mong iwasan, pero hindi naiwasan. Oh! Ni Aqua yung pana. Buti na lang nakapag-brilliant siya, pero alam na ng Aurora na may mga expected ultimates. Pero hindi na naman yung combo ng Tsunami Slam and the Very Strange. Revitalist na gamit na ang hook. Naman ay bibitawan dito ni Lord JM, pero nakakuha na ng kill. So, pinagsaluan ang apat na miyembro dito ng Aurora. Makakuha ng isa si James Banks. Pero buhay pa rin ang apat na miyembro ng Aurora. Taatras muna sila. Binato lahat ng AP Bren yung skill nila. Sobrang ubos pati battle spell ng dalawa para makatrade Roam for gold. Gusto ko On paper, worth it yan ha? Yeah, worth it talaga. Pero gusto ko lang sabihin, buhay sana si Doming Kite kaso nag-conceal si Light. So hindi siya kasama sa hati. Na Nung shadow kill. Kasi nawala.
Kala ko pa naman 4. Nag-conceal yung gatot, men. So, medyo pagka-selfish din sila. Ayun. Sabi niya, ganito kami sa RSG. Ito yun eh, ituturo eh. De, pero in fairness, maganda yung play. Malaki James Punks. Ganda ng attempt, ganda ng angulo. Ito ang magandang angulo rin to. Bibigyan natin belated birthday boy. Kaso hindi na nakuha yung angulo. Nakaamoy. May mountain, may palabas sa mountain shocker, Okay, ngayon, kailangan nila mag-atrasan. Uy, kita sila! Nagpakita sila dun sa mga minions. Wala. Alam ng Aurora. Si Boy, Demon Kite, Ayun selfish ako. Wala akong mountain shocker. Trabaho na naman, pero sabi niya, sige, Doming Kite, sa'yo na nga yung purple buff. Kunin mo na. Sige na nga, kite ka naman eh. Nakalagay naman sa pangalan mo, kite ka naman eh. Grabe itong laban na to, man. Damage dealt. Tira mo, nangunguna si Yue. Oh my goodness. Feeling ko karamihan yan, yung mga Yung trap sinasalong trap ni Xnova. Ang sakit kasi niyan, men, yung trap. Lalo if mabuo na yung wishing lantern. Yan yung part na yung medyo mapapaiyak ka na. Kasi, Percentage based na yun eh. akala mo parang, okay, sige, sasaligin yung trap. Biglang may pasunod na damage, tapos yun yung masakit. Oh, may lumilipad. Yung kulay pink. Di ba yun? Lilipad-lipad. Wait lang ha. Si Light ay nag-aabang nung kanyang Unbreakable. Okay, may mountain shocker. Yan, team player. Team player is Demon Kite. Sama na uli siya. Pero papapwesto na ata ang Aurora doon sa unang ay kalawang Lord. Laban na ito. Okay. Okay ko naman. Power spike to for Shizo ah. Third full item to. Yeah, kasi So- kailangan nila magandang catch. Eventually, pwede na nila i-try, conceal. Ayun na. No. Mula kay Nova. Kaso hindi sila makaporma. Inarangan sila, min may ilaw. Hindi nila kayang puntihin yung ilaw doon. May bantay. May bantay alam naman natin, nakita na natin nung game number 1 na kapag hinuli mo itong si Light, sasaluhin lang niya lahat eh. Oo. Willing na willing siya kasi ilang beses na natin nakita yung talon na nire-revitalize lang ni Light. Kahit ibuhos lahat, binuhos kanina yung hook ni Lord JM, binuhos yung burst ni Aqua. Even yung burst mo na kay Shizu, half HP lang. Yun na wala kay Light. Tapos nag-dash out lang. Nag-unbreakable lang. Di ba, isipin mo yon, kailangan mag-commit ng napakaraming spells and the ultimates dito ng AP Brain para makatunaw. Pero ngayon, may hawak pa sila Lord Kahit sabihin natin, humabol yun sa timing, sa pace. Yung firepower kasi ng AP Brand, iba ngayon. Yeah. 10K yung difference. 10 mil. Sobrang laki niyan. Light! Light! Ata si Nova! dito. Makaka-ultimate mo. Ay, naku po, napapflicker din. Meron pa naman siya immortality, pero kailangan tumakas. At ibibigay na nila yung Torres sa may bandang ibaba. Ngayon, puproteksyonan na muna ni James Punks yung itaas. Pero si Demon Kite, naku, trabaho na naman. Wala kasi siyang mountain shocker, pre. Sabi niya, pre, wala yung barko eh. Forma ko ah. Wala alam mo naman, hardest working man ngayon si Demon Kite. Oo, Sa sabi naman nga, to eh. sabi nga sa'yo, men, ano yan? Yan ang pinaka-selfish. Hindi kasalanan ni Demon Kite to ah. Ganyan lang talaga YSS. Gusto niyang basagin yung BPI Richie record. Oo, Wait Xnova. lang, may record din na gagamitin. Napatulugan niya pero walang tinamaan. Even minions, pero si Light ay nakatonda rin. Buhay pa dito si Lord JM. Baba ng buhay ni Xnova. Mabubuhay din siya. Nagamit yung revitaments dito ni Light. At kompleto pa rin ang AP Brain at Aurora na labapata. Round number 2, kumapit yung Coach Shadow. Pero hindi niya pupuntahan si Edward kasi masyado ding nag-aantay at kumpul-kumpul ang Aurora doon. Overextended ang Aurora. Pinilit nila para makapag-push sa mid. Pero worth it ha, kasi ang nangyari lang dito, AP Brand had a power spike compared to before na sobrang dami lang build para sa trade. Ngayon hindi na siya trade. Yeah. Free kill na lang. Ang next problem nila yung Winter Crown na binuo dito ni Demon Kite. Harder to kill yung YSS this time around. And because of the way Rora's been playing, number 1 target talaga ngayon si Demon Kite, especially in the Lord fights. Pero kita natin kanina, nandun pa rin yung creative approach, no? Yung talon ni Xnova na forcing Purify ni Doming Kite. And then si James Punks, hinold niya talaga. Hinintay niyang lumabas yung Harit sa Zaman Force, tsaka niya shinadowan, and then umabot ng Shadow Kill. Kita sila, okay. Naghahabol si Light. Ini-spotan lang muna nila doon sa may mga damuhan. Pero sama-sama na muli ang AP Bren. At ayun, nagpailaw din ang AP Bren dito. May may window sila, walang mountain shockers Demon Kite. Medyo matagal. Kakabato niya pa lang ng barko sa babae. So kaka-cooldown lang yan. Pero tama yung timing yan for the Lord. Yeah. So if you're AP Brent, kailangan mong gumawa ng galaw ngayon. Kaso ang problema, si Yue, yung mga pana niya, 3-in-1 eh. Ang daming dinadaan ng bush. Pag may tinamaan, medyo malas. Pag walang tinamaan, okay lang. Kasi may idea sila kung may tao ba doon o wala. Di ba? May vision. Zone, Yeah, pang vision, May poke. pampoke. Sulit Diba? 3-in-1. Sulit. Yun na yung 3. Oh, nga, yun pasok. nga. Oo nga. Okay, so, ngayon 8,000 naman ang kalamangan ng Aurora at ilang segundo ay mabubuhay na yung Lord. Maagang pagpwesto ang gagawin ng Aurora. Burst ata ang magiging call. Kasi wala naman laban ng AP Bren eh. Alam nilang hindi nila kayang mag-contest. Mahirap. So alam nila to. Ibibigay nila to. Yan na, nag-mountain shocker na. In the next 10 seconds, mag-farm yan.
Nako, ito na. Kaso saan? Ayun. Nagpauna sila. Akin to! Actually, Akin yan! i-delay pa nga nila. Hindi nga nila nurse ng maigi para umabot sa 40-second mark, eh, no? Itong Lord, eh. Hindi na. Usually, yung orange na yan, binibigay sa mga gold laner yan, by the way. Hindi. Purple. Sabi ni DK, hindi, sa next ka na. Akin ito ngayon. Yung purple, kay Dominguez. Kasi kailangan ng Harit. Kasi basic attacks yung Yushin Shin. Naiintindihan naman ni Demon Kite. Yes. Pero nakakatawa yung nagpaunahan sila sa green. Nag-miss lang nagpapaunahan sila. Racing, kumbaga. May sariling minigame to si Demon Kite at si Dominguez. Brotherhood rivalry yan. Brotherhood rivalry. Hindi, akin to sabi ni Mama eh. Kite rivalry. At least nakita natin na medyo sweet din naman pala si Demon Kai. Oy, wait lang, tinamaan. Nag-bisa na out din si Shizu. Bumuti na lang. Hindi rin naka-follow up dito ang Aurora. Okay. Top lane, merong wave din na papasok. Lord, slightly delayed. May conceal si Light. And Mountain Shocker. Okay. Revealed ang lata. May barko pa to. Okay, Lord ay nasa may bandang gitna. Lord JM, makalahati na kagad yung kanyang buhay. Nag-aabang din si Edward dito ng timing. Kailan niya bibitawan yung ultimate pero matagumpay ang pagkuha. Pero meron din burst na gagawin ata at plano! Dito ang AB Breath na kanya nagamit din. Mamamaalam si Lord James That's it. At kailangan na tapusin ng Aurora ang laban na ito. 2-0 sweep para sa Northern Lights. Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Aurora. 2-0 on the first match of day 1. This is a massive statement mula sa Aurora. The methodical discipline and the full macro approach netting them a 2-0 win. Napakalinis, men. Nakakatakot ang form ngayon ng Aurora. At hindi mo rin kasi magagawa yung ganong klaseng macro and execution kung hindi Pino yung mechanics. Sobrang linis maglaro ng bawat membro ng Aurora. Truly excellent. GG well played para sa AP Bren. Siyempre